Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 24. Tuluyan ng hindi pinansin ni Kian Hendricks ang tanong niya. Anong klaseng tao si Jake? Siya ay makasarili sa kanyang babae, at ayaw magmakaawa sa kanya na panatilihin ang pagbubuntis. Hindi rin siya handang pakasalan ito. Siya ay naghahanap ng isang taong darating sa pagitan upang hikayatin si Rita na huwag ipalaglag ang pagbubuntis. May nagiging makasarili ba sa babaeng nakasiping niya? Hindi niya alam kung ano ang iisipin o sasabihin sa pride niyang ito. Kung hindi nagkusa si Sabrina na makialam, iniwan na niya ang mga bagay sa paraang ito. Ang isang tao ay dapat maging responsable para sa kanyang mga aksyon. Pananagutan na niya ngayon ang kanyang anak, at si Jake ay dapat na maging responsable sa ina ng kanyang hindi pa isinisilang na sanggol at ang sanggol mismo. Maaaring hilingin sa iyo ni Sabrina na samahan siya sa isang hapunan kasama ang kanyang dating asawa, sumama sa kanya ngunit panatilihin ang isang distansya. Malamang na magpakita ako doon ngunit hindi ko sinabi sa kanya iyon, bili ni Kian Hendricks. Sabi ni Jake okay. Kakausapin niya si Sabrina at tatanungin siya kung ano ang gagawin nito para matulungan siyang makausap si Rita. Hindi niya dapat ipalaglag ang pagbubuntis na iyon. Pagdating ni Sabrina sa opisina, sinalubong siya ni Jake. Umupo siya at mukhang stressed. Hindi siya mukhang maganda ang aura ng mukha. Jake, relax. Sinabi ko kay Kian Hendricks na makikipagkita kay Rita para sa lunch. I will talk things over with her and see how much progress we can attain. Maikling paliwanag ni Sabrina. Nagningning ang mga mata ni Jake. Bigla siyang naging relaxed. Umiti siya at hinawakan ang kamay ni Sabrina sa kanyang mesa. Salamat, Sabrina. Pakisabi sa kanya na huwag ipalaglag ang pagbubuntis. Kahit anong gusto niya, ibibigay ko pero hindi ang pagpapakasal. I will compensate more than whatever she requests of me, wika ni Jake. Inalis ni Sabrina ang kamay niya. Babae siya ng kuya niya. Hindi siya pwedeng manligaw sa kanya dahil lang wala si Kian Hendricks dito. Tila napagtanto ni Jake na mali siya. I'm sorry kung hinawakan kita ng mahigpit. Please Sabrina, help me whatever you can, pagsusumamo ni Jake. Paano mo ako balak gantimpalaan? Tanong ni Sabrina, tahimik na tumawa. Gusto niyang makita ang level of seriousness nito. Tinitigan ni Jake si Sabrina na may megawatt ng ngiti. Masaya siya at alam niyang magtatagumpay si Sabrina. Anything you want to tell me. A trip to anywhere in the world, a mansion or any amount in billions, whatever you want in this world, I will do it if you can help me. Jake was making promises. Tawagin mo akong hipag. Ipinahayag ni Sabrina. Naguguluhan si Jake. Tawagin siyang kanyang hipag. Iyon lang ba ang gusto niya? Hipag, ang pinakamamahal kong hipag, pag-amin ni Jake. Natuwa siya at lumabas ng opisina ni Sabrina. Bago lumabas, nagtanong si Sabrina, send me her details at once. Okay na sabi ni Jake at bumalik sa harapan ng desk niya. May nag-pop up na message sa phone ni Sabrina. Thank you Sabrina. I will be waiting to hear feedback, sabi ni Jake at bumalik sa kanyang opisina. Kaagad na tinawagan ni Sabrina si Rita, at sinabing kaibigan niya ito at gustong makipagkita sa kanya para sa lunch. Nag-aalangan si Rita hanggang sa sinabi ni Sabrina na galing siya sa De Silva's company. Pagkatapos ay pumayag si Rita at sinabing hihintayin niya siya sa isang address na ipapadala niya sa kanya. Pumasok si Sabrina sa trabaho at nagtrabaho hanggang sa ilang minuto bago ang lunch, nagpadala ng address si Rita. Ito ay sa isang restaurant na karamihan ay may populasyon.
Tinawagan siya ni Jake at sinabing lunch na, hindi na ba niya makikita si Rita. Sinabi ni Sabrina na tapos na siya at sumasakay ng elevator para pumunta sa kanyang sasakyan. Siya ang nagmaneho at nakarating sa address. Nanatili si Rita sa isang anggulo kung saan makikita niya kung sino ang papasok at lalabas. Nagtataka siya kung sino ang babaeng gustong makita siya. Siya ba ang babae ni Jake? Alam niyang maraming babae ang kanyang nobyo at iyon ang dahilan kung bakit pinili nitong magpabuntis dito. Sa ganoong paraan, pipilitin niya itong pakasalan siya. Kung girlfriend ni Jake ang babae, hindi niya ito bibigyan ng atensyon. Automatiko silang magiging magkaribal. Nakita niya ang isang matikas na babae na papasok na naka-designer suit. Siya ay tila isang mataas na uri ng babae. Luminga-linga siya sa paligid, at hindi niya alam kung sino ang nakasalubong niya. Dinayal niya ang cellphone number ni Rita at mula sa dulo. Tumingin siya sa direksyong iyon at nakita niya si Rita. Nagtama ang kanilang mga mata at alam ni Sabrina na siya si Rita, ang kasintahan ni Jake. Naglakad siya palapit sa kanya at si Rita ay sumenyas sa kanya. Inalok ni Rita ang kanyang upuan at umupo naman si Sabrina. Nagpalitan sila ng kaunting kasiyahan at tila pala kaibigan si Sabrina sa kanya. Umiti siya at mahinang ngumiti ang kaharap. Hindi pa siya komportable sa presensya ni Sabrina. Hindi niya alam kung ano ang totoong pakay niya o kung bakit gusto niya itong makita. She had to maintain a distance from her hanggang sa marinig niya kung ano ang dahilan ng lunch. Dumating ang waiter at kinuha ang mga order nila. Nauna na si Sabrina sa pagkain-pagkahain. Medyo nag-atubili si Rita. Nakita niya ang excited na mood ni Sabrina. Siya ay tila bukas isip at kumain, ipinapasa sa kanya ng isang sulyap sa pagitan. Nang matapos ang pagkain ay pinunasan niya ang kanyang bibig ng basang tissue. Humigop siya ng juice at tumingin kay Rita. Binigyan niya siya ng mabilis na pagsisiyasat, at nakita siyang isang magandang babae. Siya ay isang maliit na mukha na may malalim na mga mata. Balbon siya at mukhang maganda. Alam ni Sabrina na may magandang taste si Jake sa mga babae. Ang ganda ni Rita. Bakit ayaw niyang pakasalan siya? Hindi pa ba sapat ang ganda niya para sa kanya? Siya ay may magagandang katangian at mukhang kaakit-akit. Kung ipipilit ni Rita na panatilihin ang pagbubuntis sa kondisyong magpakasal muna, wala nang ibang pagpipilian si Jake kundi ang Yumiko. Nice meeting you Rita, panimula ni Sabrina. Napangiti ng mahina ang babae at nagtanong, "You are who please?" "Ako si Sabrina Castillo, ang girlfriend ni Kian Hendricks de Silva," bulalas ni Sabrina. Nakangiti niyang hinawakan ang kamay ni Rita sa ibabaw ng mesa. Rita was lost. Girlfriend ni Kian Hendricks. Kung hindi siya nagkakamali, ang Kian Hendricks na sinasabi niya ay kapareho ni President de Silva, ang nakatatandang kapatid ni Jake. Medyo kalmado siya. Hinayaan niyang hawakan ni Sabrina ang kanyang mga kamay. Nawala ang kanyang hinala na baka siya ang nobya ni Jake. "Ibig mong sabihin President de Silva?" tanong ni Rita para makasigurado. Tumango si Sabrina. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha niya, at alam niyang hindi niya inaasahan na siya ang babae ni Kian Hendricks. "Kaibigan din si Jake. Sinabi niya sa amin ang tungkol sa iyo." Huminto si Sabrina, at binawi ang kanyang mga kamay kay Rita. Kumuha ng isang baso ng juice, mabilis siyang humigop. "Yeah, sabi niya sa'yo buntis ako diba?" tanong ni Rita. Kumuha siya ng isang baso ng juice niya at humigop din. Alam niyang pupuntahan siya ni Sabrina, nangangahulugan ito na sinabi niya sa kanila ang tungkol sa pagbubuntis. "Oo, sinabi niya sa amin na buntis ka," matapat na sagot ni Sabrina. Kung hindi sinabi ni Jake sa kanila ang tungkol sa pagbubuntis, paano pa niya malalaman ang tungkol dito? Natahimik si Rita. Gusto niyang ituloy ni Sabrina ang mga sinasabi niya, hindi lang doon natatapos ang pagkukwento ni Jake sa kanya at kay Kian Hendricks tungkol sa pagbubuntis, may gusto pa siyang malaman. "At naparito ako para magmakaawa na panatilihin mo ang pagbubuntis. Sinabi sa amin ni Jake ang lahat, bigyan mo siya ng oras, mukhang hindi pa siya handang magpakasal at wala rin sa isip niya na buntis ka." Masyadong biglaan.
Hindi siya basta-basta makakapagpasya, at sabihing ikakasal siya pagkatapos ng magdamag. Pero habang naghihintay na magdesisyon siya, huwag na huwag mong hayaang may mangyari sa pagbubuntis na yon. Inaasahan nating lahat na makita ito sa lalong madaling panahon, pagsusumamo ni Sabrina. Naging basa ang mga mata ni Rita. Hindi man lang siya kinakausap ni Jake ng ganoon katahimik. Siya ay magaspang at may awtoridad sa kanyang tono. At narito ang kasintahan ng kanyang kapatid, nagsasalita na parang responsable sa pagbubuntis. Mahal ko si Jake, pero hindi ako pwedeng maging ina na walang asawa. Kung hindi handa si Jake na gawin akong babae niya, I will terminate the pregnancy, deklara ni Rita. Huwag kang magsalita ng padalos-dalos ng ganyan. Ang dinadala mo ay sayo na gaya ng kay Jake. Hindi sinasabi ng isang ina na patayin ang kanyang anak sa ganoong paraan, saway ni Sabrina. Ang mga prostitutes lang ang nag-iisip na ipalaglag ang kanilang anak. Hindi siya basta-basta makapagsalita tungkol sa pagpapalaglag ng walang kirot sa kanyang konsensya. Ang bagay na nabuo sa kanyang tiyan ay magiging isang tao sa loob ng ilang buwan. Yun lang ang option na maibibigay ko, Sabrina. Si Jake ay isang babaero. Kahit mahal ko siya, hindi niya kinukonsidera ang katotohanan iyon. Bukod sa pagtulog sa akin, hindi niya ako kailangan para sa anumang bagay. 2 taon na ang nakalipas at lahat ay naging pagtatalik lamang. Kung hindi niya ako pakakasalan, ipapalaglag ko ang pagbubuntis sa loob ng ilang araw, at tatanggihan kong makita siya o sinuman sa kanyang side. Hahayaan ko na siya, at magpatuloy sa sarili kong buhay. Ito ang direksyon kung saan ang aming relasyon ay magiging solid o magkahiwalay kami ng landas, maikling paliwanag ni Rita. Kapos si Sabrina sa mga salita. Tama si Rita. Maaaring hindi naiisipin ni Jake na makipag-ayos sa kanya, kung hindi siya gumawa ng anumang bagay para maging tapat ito sa kanya. Maiintindihan niya ang kanyang kalagayan. Ang tratuhin na parang basura ng isang lalaking inialok niya ang kanyang katawan ng walang pag-aalinlangan. Sigurado ka bang ginagawa mo ang tama? Paano kung hindi sapat ang pagmamahal ni Jake sa iyo para hilingin na nasa tabi ka niya? Mas gugustuhin mo bang pakasalan ka niya at pagkatapos ay hiwalayan ka kaagad pagkatapos ipanganak ang sanggol? Ang pagpilit sa isang lalaki na pakasalan ka dahil sa kanyang anak, ay hindi magandang bagay. Kahit hindi ka niya mahal, gusto mo pa rin ba siyang pakasalan? Sigurado ka ba na iyon ang gusto mo? Tanong ni Sabrina sa mataimtim na boses. Ang mga salitang ito na ipinapaliwanag niya sa kanya ay maaaring isang puntong pag-isipan sa hinaharap. Maaaring naaalala niya ang araw na ito at naaalala niyang sinabi niya ito sa kanya. Wala akong pakialam, Sabrina. Mahal ko si Jake at dinadala ko ang anak niya. Yun lang ang mahalaga sa akin ngayon. Gusto ko siyang maging asawa. Deklara ni Rita ng walang pagkukunwari na salita. Tinitigan siya ni Sabrina. In love daw siya kay Jake pero hindi niya masabi iyon sa ibang kasama. Ang swerte ko sa 2 taong nagmamahalan ng buong puso. Hindi one-sided love. Ngunit ang babaeng nakaupo sa harap niya ay hindi napagtanto ang mga implikasyon ng pagdanas ng isang panig na pag-ibig sa pag-aasawa. Mas mabuti kung mahal siya ng lalaki ng higit pa sa pagmamahal niya sa kanya. Sa ganoong paraan, magiging maayos ang relasyon at madaling mai-inlove ang babae sa lalaki. Nakipag-usap ako sa doktor ko kaninang umaga bago ka tumawag. Plano ko sanang maganap ang abortion sa loob ng 3 araw kung hindi nagpakita ng interes si Jake sa kondisyon ko para mapanatili ito. Pero dahil sa iyo, Sabrina, maghihintay ako ng 1 linggo. Kung hindi mo siya makumbinsi na pakasalan ako, itutuloy ko ang mga plano ko at pupunta ako sa lakad ko, deklara ni Rita. Bumalik si Sabrina sa kumpanya. Hindi niya maisip na hindi niya nakumbinsi na ituloy ang pagbubuntis kahit na hindi pumayag si Jake na pakasalan siya. Well, mukhang ito ay isang mahirap na mani at kakailanganing nguyain o iluwa ni Jake ng tuluyan. Hindi niya alam kung paano kukumbinsihin si Jake. Nagpadala sa kanya ng mensahe si Jake na nagtatanong kung paano ito nangyari. Siya ay nasa isang meeting at hindi makalabas upang malaman. Sumagot siya at sinabi sa kanya na pag-uusapan nila ito mamaya.
Gusto niyang sabihin ang lahat bago si Kian Hendricks para hindi na niya ulitin kung ano o paano natapos ang usapan nila. Tinawagan siya ni Kian Hendricks at tinanong siya kung kumusta ang kanyang lunch. She said fine. Tinitingnan lang daw siya nito, nasa meeting siya kanina at papasok pa lang sa iba nang matapos siyang makipag-usap. Sinabi ni Sabrina na naging maayos ang lahat, ngunit mag-uusap sila tungkol dito sa gabi. May trabaho siya. Biglang may nag-pop up sa cellphone ni Sabrina. Galing iyon kay Conrad. Nagtatanong si Conrad kung pupunta ba siya para salubungin siya, o kung dapat siyang dumaan at sunduin siya. Sumirit si Sabrina nang makita ang mensahe. Siguradong nasasabik siya na pumayag itong sumama sa kanya sa hapunan. Kung hindi lang si Kian Hendricks ang nanghikayat sa kanya, hindi siya mapupunta kahit saan malapit sa kanya. Sumagot siya at sinabing sasama siya kung ipapadala nito sa kanya ang address. Mabilis na ipinadala sa kanya ang address, at napagtanto niyang pumili siya ng isang tahimik na garden hotel. Ipinasa niya ang address kay Kian Hendricks bago siya nagpatuloy sa kanyang trabaho. Hindi siya maaaring makipagsapalaran muli kay Conrad sa buong buhay niya. Siya ay nilagyan ng droga at tinulungan siya ni Maya sa isang silid ng hotel, at kumuha sila ng isang hooker para halayin siya. Iyon ay noong siya pa si Mrs. Gomez. Naiisip niya ang isang lalaking kayang gawin iyon sa kanyang legal na asawa, marami pa siyang gagawin para sa kanya kaysa dati, lalo na't hindi niya ito asawa at hindi pa handang maging surrogate mother para sa kanila ni Maya. Samantala, nagkita sina Sandra Gomez at Brenda Castillo sa isang grocery store. Nagtawanan ang dalawang babae at lumagpas sa isa't isa nang walang sinasabi sa isa't isa. Walang utang na loob na idiot, malakas na sabi ni Brenda Castillo, na nakakuha ng atensyon ng lahat sa mall. Nakatingin siya kay Sandra Gomez, halatang pinapahalata sa lahat na siya ang tinutukoy niya. Parang wala siyang narinig, pinipili ni Sandra Gomez ang mga bagay na gusto niya sa trolley at naglakad na paalis. Lumabas ng mall ang dalawang babae. Bawat isa ay nagtatampo ng sama ng loob sa isa't isa. Anuman ang mangyari, ikinasal na ang kanilang mga anak at sa makatuwid ay hindi mapigilan ang pag-cruise ng landas. Ang Tan's family ay bumalik sa isang mababang profile na buhay. Ayaw nilang lumabas sa publiko, lalo na si Brian Tan. Hindi pa nila alam kung naging maayos na si President De Silva, at kung talagang pinatawad na niya sila. Si Yolanda Tan ay gumugol ng maraming araw sa pag-iyak. Wala naman siyang ginawang masama kay Kian Hendricks, at tinanggihan siya nito para maging mistress. Kung hindi lang siya nakakuha ng insider sa mansyon ni Kian Hendricks, hindi niya malalaman na mayroon itong dalawang anak. Hindi niya alintana ang katotohanan na mayroon itong mga anak sa labas, ngunit pinili pa rin niyang sumama sa kanya. Para itapon niya ito para sa may bahay niyang iyon. Hinikayat ni Brian ang kanyang kapatid na babae na maghihiganti siya para sa kanya. Kahit gaano pa katagal, haharapin niya si Kian Hendricks, at sa pagpapagugol niya ng mga araw sa kulungan, babayaran niya ito ng mahal. Paanong madaling makakuha ng isa pang manliligaw si Yolanda pagkatapos itapo ng mayabang na brat na yon? Hindi lamang nawala si Yolanda Tan kay Kian Hendricks sa isang may bahay, ngunit ang Tan's Group ay nawalan din ng porsyento ng kanilang mga share bilang kabayaran kay Kian Hendricks. Kahit anong mangyari, hindi na sila mananatiling magkaibigan ng mga De Silva. Ang hanay ng agwat sa pagitan nila ay naging malawak at hindi na nila ito naisara. Isang araw, maghihiganti sila. Babalik sila sa pamilya ng De Silva at ibababa ang kanilang ego. Habang patapos na ang araw na trabaho, tinawagan ni Sabrina si Jake at sinabing makikipagkita siya sa dating asawa para sa hapunan. Inutusan siya ni Kian Hendricks na tawagan siya at samahan siya sa venue. Sabi ni Jake saan siya pupunta, at ibinigay sa kanya ni Sabrina ang address na ipinadala sa kanya ni Conrad. Sumakay siya sa kotse niya at pinatakbo ito. Nagmaneho siya sa direksyon ng Garden Bar dahil kilala ang lugar. Pumasok siya sa arena at nagpark ng maayos. Tubos na nakatitiyak na may susunod sa kanya, naging komportable si Sabrina. Ang lugar na Garden Bar ay isang gusali,
isang maliit na gusali na binago mula sa isang cottage sa isang bagay na modelo, ngunit pinapanatili ang sinaunang disenyo ng arkitektura nito. Itinayo ito sa gitna ng isang hardin na naglalaman ng iba't ibang prutas at bulaklak, kung minsan ay tinatawag itong orchard bar. Sa labas ng gusali, mayroong isang pawid na lugar para sa pagpapahinga, at madalas na nagpupunta doon ang mga magkasintahan na gustong mapag-isa. May isang daanan sa pagitan ng mga bulaklak, isang tanawin na angkop para sa isang wedding pre-photos. Sa kabilang dulo, may pond na naglalaman ng hito. Kadalasan, ang mga customer na gustong kumain ng pinakuloang isda at sarsa ay mag-ask for a point and kill at mabilis itong may hahanda. Si Sabrina ay hindi pa nakakapunta rito, kahit na marami na siyang narinig tungkol sa lugar. One of these days, hihilingin niya kay Kian Hendricks na dalhin siya dito para makipag-date. Gusto niyang makapasok, nang lumabas si Conrad sa bar na may pawid, tinawag siyang pumunta. Lumapit si Sabrina sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga braso para yakapin siya, ngunit nagkibit-balikat si Sabrina at sinabing, "Lead the way, Conrad." Anong kalokohan, gustong yakapin siya. Tingid sa kanyang kaalaman, naghihintay na si Kian Hendricks sa isang anggulo at nakita niya si Conrad nang pumasok siya. Pumwesto siya kung saan makikita niya sila ng maayos. Nang makitang tumanggi si Sabrina na yakapin siya, napangiti siya. Babae niya yun. Napakatamis at disente. Siguradong walang laman ang lalaking iyon sa pag-iisip na yayakapin siya ni Sabrina. Pumasok sila sa bar at umupo siya sa tapat ni Conrad. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niya at sinabi niyang ayos lang siya. "Nandito tayo para sa hapunan, at ang ibig sabihin ay kakain ka bago umalis." Sinusubukan siyang suyuin ni Conrad. Nakatayo ang waitress at naghihintay kay Sabrina na mag-order sa kanya. "Pwede bang mineral water?" sabi niya sa waitress. Tumango siya at sinabi ni Conrad na maaari siyang uminom ng wine sa halip na mineral na tubig lamang. "Hindi kita bibigyan ng pagkakataong madroga muli ako," deklara ni Sabrina, pagsasabi niya para iparamdam sa kanyang kasalanan. Sinulyapan ng waitress si Conrad at pasimpleng umalis. Namula si Conrad at hindi nagsalita hanggang sa dinalhan siya ng waitress ng hapunan at ilang bote ng alak. Nagbuhos ng mineral water si Sabrina at uminom. Walang ganang kumain si Conrad kaya itinabi niya ito. "Inimbitahan kita dahil gusto kong itama ang mga mali ko. Naging masama at masama ako sa iyo noon. Noong tayo ay magkasama bilang mag-asawa. Masama ang pakikitungo ko sa iyo noong natutulog ako sa kapatid mo, at sa huli ay ginawa ko siyang asawa sa lugar mo," sabi ni Conrad at huminto. Sa pagkakataong ito, hindi niya matingnan ang mukha ni Sabrina. Ang kanyang magandang mukha at karismatikong hitsura ay hindi karapat-dapat na tingnan ng kanyang pangit na mukha. "Hindi kita minahal noong kasal natin. Ikakasal na sana ako kay Maya, pero nung magkasama na tayo, tinawagan ako ng stepmother mo at sinabihang makipaglaro ako sa kanya sa loob lang ng ilang buwan." Nagpapaliwanag si Conrad nang pigilan siya ni Sabrina. "Bakit mo ito sinasabi sa akin?" Sumisigaw siya. At dito na po, nagtatapos ang part 24 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdulkadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi, UAE, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Anna U. Powell of Florida, USA, Evangeline Caballero of Kuwait, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evain Loha of Hong Kong, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquio of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Luz Tua of Israel, Trinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Teoni Villaris of Hong Kong, Simpatica of Singapore,
Darkman Ed at Mimi of Canada. Devora Valdez of Singapore. Diana Francisco of UAE. Connie Maximo of Taiwan. Catherine Asaha of Kuwait. Jasmine Ramos of Abu Dhabi UAE. Annalisa Jamie of Saudi. Deds Adam of UAE. Annalisa Soldanya of Kuwait. Edita Barrientos of Saudi Arabia. Fiel Daliwan of Singapore. Janice Lunhas of Qatar. Jane Zinu of Riyadh City. Jennifer Gonzalo of Kuwait. Jane Gupit of Batangas City. Judy Char of Kuwait. Jane the Best of England. Harna Baduli of Saudi Arabia. Helen Tambanilo of Bahrain. Zenaida Porter of Australia. Hala Aguilan of UAE. Karen May Plato of Hong Kong. Merlon Thomas of Bahrain. Maria Renbuentipo of Uniza Al-Qasim KSA. Via Sagde of Kuwait. Nitz Reyes of Kuwait. Naranjo Luz of Hong Kong. Nympha Tolentino of Hong Kong. Maria Luningning Fabre of Brunei. Castaneda Jane of Macau. Cheryl Pastor of Hong Kong. Leslie A. Vitrio of Cyprus, Europe. Brigada Arconado of Hong Kong. Sia Sampok of Riyadh, Saudi Arabia. Cheryl Crofts of Australia. Coco Alcos of Germany. Elorder Dates Linkay of Hong Kong. Concepcion Zingabo of Qatar. Chiang Lo of Hong Kong. Elisa Orivilio of Barcelona, Spain. LV Canlubo of Batangas. EJ Cat of Hong Kong. Flor Arcega of Ambulong, Batangas City. Gemma Cubila Geraldo of Cyprus. June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong. Hayane of Japan. Janine Castaneda of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan. Jen Pitao of Qatar. Dylan 21 of Hong Kong. Lizel Ignacio of Hong Kong. Julie Bodoy of Italy. Marshall Lemery of Israel. Manang Mary's Channel of Oman. Maricel Love of Doha, Qatar. Mariam Hilario of Hong Kong. Melanie Isidro of France. Marivic Mauricio of Hong Kong. Meloji Sago of Singapore. Margarita Obunia of Dubai. Maria Cristina Uding of Riyadh, KSA. Manette Chavez of San Diego, California, USA. Mary Grace Galen of Riyadh, KSA. Mayu Calamente of Qatar. Maricel Dela of Hong Kong. Zenaida Bolo of Riyadh, KSA. Rodover Magallanes of Hong Kong. Roblin Gamboa of Taiwan. Vilma Abrium of Macau. So Mendoza of Abu Dhabi UAE. Rowena Bandong of Macau. Putri Bungso of Riyadh, KSA. Ray Jane Costa of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan. Reynaldo Castaneda of Cabuloan, Urdaneta, Pangasinan. Olivia Dupagan of Singapore. Daleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra, Los Angeles, California. Thea Williams of New Jersey, USA. Ludi Fan of Australia. Lorna Bayunas of Qatar. Luisita de la Cruz of Riyadh, KSA. Mercy Hernandez of Israel. Neri Uy of Hong Kong. Kenta Hamamoto. Fe Cruz. Vladimir Casimo. Glyceria Salab. Rex Roy. Jules HL101. Gemela Dumasil. Elsa Maestro. Jelon Dennis Ruiz. Gloria Cha of Quezon City. Gina Judy Adan. Josie Silva. Ruth Mayru. Sheila Rubio. Zenaida Abo. Tin Oronan Updates. OFW Adventures 404. Patsy CP. Reina Roque. Mari Lupanerio. Gina Olan. Amalia Capati. Jacqueline Pascual. Elisa Mendoza. Mary Grace Patricio. Sunida Abo. Arlene Esdava. Alia Garbawi. Arceli Alvaro. Angelo Cabrera. Alan Van Dinter. Alma Esturres. Adnal Alods. Alma 1027. Angelica Fabroa Montajes. Azumi 12 Gama. Alma Buena. Angelo Fuchs. Boots Gabriel. Boleza Buenaventura. Babylin Ramirez. Begs General Udin. Beth Fernandez. Dear Lady Love TV. Debbie De La Roca. Shunli Diaries. Love Top Secrets. Twin Angels TV. Churito Flores. Conchita Alcos Rage. Cynthia Neva. Carmel Tagupa. Cher Blanche. Charlene Canete. Comwat May 2020. Dina Moises. Divina De Guzman. Delia Kinain.
Dorsey Mendoza, Tid Ang Soaban 03, De La Cruz Aloha, Ellen Juanilo, Eve Tisoy, Esther Serdancilo, Emerita Ariola, Eileen Montalvo, Edna Vinger, Aditha Barrientos, Elizabeth Plagaria, Gloria Abihiro, Femalig Onlina, Francis Grace Villegas, Fena Veras, Raquel Calao, Feli Upay, Grace Soco, Feli Cockle, Girly Bautista, Jenny Cabanca, Spice 221, Gemma Valmonte, Gloria Balan, Jin Kyle Alonzo, Girly Gina, Margarita Lagumbay, Grace Soco, Imelda Palma, Grace Villarta, Hani Habibi, Sons OFW Vlog, Helen Santiago, Imelda Palma, Sassy TV, Imelda Castillo, Jenny Joy Ruiz, Juliet Tamayo, Rose Bulak, Jeff Felgayo, Jomelon Angelical, Jennifer Bilo, Jeannie Malig On, Jeliv Guevara Ganelo and Family, Prince Ravai Olive Apple, Papa Apple, Jake Osmond and Daddy Sam, Jussie Baking, Vilma Laganzad, Jennifer Alamada, Joyet Barrientos, Kat Pablo, Leilani Cordero, Leonora Laban, Rina Ayo, Teresita Arevalo, Luz Templo Nuevo, Deleth Aceveda, Lena Palail, Lorna Friele, Teonila Montemayor, Leonard Brown, Delen Aquino, Lucila Man, Lynn Morales, Lydia Sabihon, Marizel Varona, Madel Fierzos, Merlon Basarte, Mirna Catinina, Miss B, Marivic Malyosa, Madam Tinapay, Melody Espanola, Maricar Martinez, Mary Jane Ralutin, Make a Story, Marcus TV, Marites Laduon of Israel, Malu Gakyusana, Mavic Mauricio, Maria Felisa Pechan, Melvin Medjano, Maria Bing Tolentino, Norlin Colina, Nenito Osada, Neri Javier, Nelly Ibanez, Rosemay Oxen, Rowena Blancada, Ronda Carion, Razel Gin Caliaen, Remilin Saliat, Rosie Paquiausi, Regilan Santos, Ruth Tambagahon, Rubili Balbon, Rosita de la Torre, Rodney Santiago, Raquel Epe, Regina Ward, Sydney Hassam, Sherlyn Reneba, Shirl Pasakay, Sazith Oikawa, Susan Naval Castro, Susan Veril, Shanine Linas, Teresita San Luis Maliari, Vilma Sakin, Vina Angeles, Vilma Mariano, Yasrina Abdullah, Ruby Pedrahals, Yams, Zed to Go, Marietta Minada of Negros Occidental, Elsa Dishnon of Kentucky, USA, Aida Silvestre, Marisa Vinas, Marifi Cuarez, Maribela, Maricel Lara, Rose Labor, Mariben Montajes, Sur Aida Minalin Raja Muda Makagkalat Salmo of Upper Bikutan Taguig City, Aloha de la Cruz, Angela Villapa Sibayan at sa mama niya na si Jesusa Sibayan, Evelyn Leopoldo, Eileen Paloa, Jaina Ray Castaneda of Dubai, Nancy Arena of Macau, Angela May Texon, Diane Lauretti, Celine Piger, Christine Cotivo, Alma Chano Padsuyan. Maraming salamat po sa laging pag-support nyo sa Dion Channel TV at Kalil TV. God bless and stay safe.